Ang numerong tinatawagan mo ay hindi pa naililipat sa serbisyo. Paulit-ulit. Iyon at iyon lang ang naririnig ni Isabela mula sa kanyang cellphone. Ang boses na parang robot, na walang emosyon, ang unti-unting dumudurog sa puso niyang puno ng pag-asa kanina lang. Napatingala siya sa gusali sa kanyang harapan. Kupas na ang pintura, may mga basag na ang salamin sa bintana, at ang pintuan ay nakakandado ng isang makalawang na kadena. Ito ba? Ito ba ang London office ng recruitment agency na nangako sa kanya ng isang magandang buhay? Isang malakas na kulog ang halos magpabagsak sa kanya. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan na para bang nakikidalamhati sa biglaan niyang kamalasan. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi, hindi siya iiyak, hindi dito. Pero saan siya pupunta? Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang madilim na eskinita, ang tanging lugar na may kaunting silong mula sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Napasandal siya sa magaspang at malamig na pader, at doon, hindi na niya napigilan ang sarili. Huminga siya ng malalim, ngunit ang pumasok sa kanyang dibdib ay isang malakas na hikbi. Sunod-sunod, walang tigil. Ang init ng kanyang mga luha ay tila nakikipaglaban sa ginaw na bumabalot sa kanyang buong katawan. Nasaan na ang pangako? Ang trabaho ko sa isang five-star hotel, ang sahod na ipapadala niya kina nanay at tatay para sa pag-aral ni Junior, ang pangarap na maihon sila sa hirap, lahat ng yon ay parang bulang naglaho. Ang laman ng kanyang bag ay ang mga damit niya, ang kanyang wallet na halos wala ng laman, at ang sobrang pinaglagyan ng kanyang pasaporte at visa. Kinuha niya ito, nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya. Wala. Wala na ang pasaporte niya. Wala na ang visa. Ang tanging natira ay ang pekeng kontrata ng trabaho. Doon na siya tuluyang napaupo sa basang semento. Nanlaki ang kanyang mga mata sa katotohanan. Hindi lang siya niloko, ninakawan din siya. Huli na nang maalala niya ang lalaking nakabangga niya kanina sa istasyon ng tren. Ang lalaking magalang na humingi ng paumanhin habang tinutulungan siyang pulutin ang mga gamit niya. Diyos ko, ang tanga-tanga niya. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, hinayaan ang ulan na basain ang kanyang buhok at damit. Ang mga ilaw ng London na dati parang mga bituin sa kanyang paningin, ngayon ay malalamig na patalim na tumutusok sa kanyang puso. Wala siyang kakilala, wala siyang pera, wala siyang pagkakakilanlan. Isa na siyang multo sa isang dayuhang lungsod. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang liwanag ang tumama sa kanyang kinauupuan. Isang napakatahimik na tunog ng makina ang huminto sa kanyang tapat. Isang itim at napakakintab na kotse. Mahaba at elegante. Isang uri ng sasakyan na sa pelikula niya lang nakikita. Bumukas ang pinto sa likod at isang pares ng mamahaling sapatos na katad ang unang lumabas. Sumunod ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang madilim na coat. Sa isang kamay, hawak niya ang isang itim na payong at sa kabila, isang briefcase. Tumigil ang lalaki sa kanyang harapan at ang anino nito ay tuluyang bumalot sa kanya. Ipinatong ng lalaki ang payong sa ibabaw niya at biglang tumigil ang pagbagsak ng malamig na ulan sa kanyang ulo. Napatingala si Isabela. Pinipilit aninagin ang mukha ng estranghero sa dilim. Nakita niya ang isang maamong mukha, mga matang puno ng pag-aalala, at isang panga na tila inukit ng isang dalubhasang eskultor. Hindi siya mukhang masamang tao. Pero sa puntong ito, hindi na niya alam kung sino ang pagkakatiwalaan. "Miss, are you all right?" Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado at malalim. Isang tunog na tila kayang pakalmahin ang kahit anong bagyo. Hindi makasagot si Isabela. Ang tanging nagawa niya ay tumango habang nanginginig pa rin ang kanyang mga labi.
Umupo ang lalaki sa kanyang tabi, hindi inalintana ang basang semento. Inilapit nito ang payong para pareho silang masilungan. "My name is Alexander," sabi nito. "You seem to be in trouble. Please, let me help you." Isang hikbi na naman ang kumawala sa bibig ni Isabela. Wala na po," halos pabulong niyang sabi. "Yung pasaporte ko, yung pera ko, niloko po ako." Hindi nagsalita si Alexander. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat ng sakit. Ang pananahimik nito ay mas epektibo pa kaysa sa anumang salita. Naramdaman ni Isabela na may nakikinig sa kanya, na may nakakakita sa kanya. Nang medyo kumalma na siya, nagsalita ulit ang lalaki. "You cannot stay here. You will get sick. Come with me. I have a car." Nag-angat siya ng tingin. Baka sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Pero, hindi ko po kayo kilala." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alexander. "I know, and you have every right to be scared. But I promise you, I mean you no harm. I just want to get you somewhere warm and safe." Tinitigan niya ang mga mata nito. Hinahanap ang anumang senyales ng kasinungalingan. Wala siyang nakita kundi purong sinseridad. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Wala na. Nasa pinakababa na siya. Dahan-dahan, tumango siya. Tumayo si Alexander at inilahad ang kamay sa kanya. Nag-atubili si Isabela sandali bago tinanggap ito. Ang kamay nito ay mainit at magaspang, isang kaibahan sa malambot na itsura nito. Tinulungan siya nitong tumayo. Inalalayan siya nito papunta sa kotse. Pinagbuksan siya ng pinto. Pumasok siya sa loob at agad na naramdaman ng init. Ang upuan ay malambot, gawa sa leather, at ang hangin sa loob ay may amoy na mamahalin. Isinara ni Alexander ang pinto, umikot, at umupo sa tabi niya. "Driver, please turn up the heat," utos nito. Sumunod naman agad ang driver. Maya-maya pa, naramdaman ni Isabela ang unti-unting pag-init sa loob ng sasakyan. Isang ginhawang matagal na hinanap ng nanlalamig niyang katawan. Tahimik na umandar ang sasakyan, palayo sa madilim na eskinita kung saan niya inakalang katapusan na niya. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita sa unang ilang minuto. Tanging ang marahang paghampas ng ulan sa bintana at ang tunog ng wiper ang maririnig. Nakayuko lang si Isabela, nahihiyang tumingin sa lalaking katabi niya. Ang suot niyang luma at basang damit ay tila isang malaking insulto sa karangyaan ng sasakyan. "What is your name?" Basag ni Alexander sa katahimikan. "Isabela po," mahina niyang sagot. "Isabela Reyes." Isabela ulit nito, na para bang tinitimbang ang tunog ng kanyang pangalan. "Tell me what happened, if you can." Huminga siya ng malalim at dahan-dahang ikinuwento ang lahat. Mula sa pangarap niya sa Pilipinas, ang pangako ng ahensya, ang pagdating niya sa London, hanggang sa pagtuklas niya na isa lang itong malaking panloloko at ang pagnanakaw sa kanyang pasaporte. Habang nagsasalita siya, muling namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, pero pinigilan niya itong pumatak. Hindi siya pinutol ni Alexander. Nakikinig lang ito ng mabuti, at nang matapos siya, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa kanila. "I am sorry," sabi ni Alexander sa wakas. May kakaibang bigat sa boses nito, isang klase ng galit na hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong nanakit sa kanya. "What they did to you is unforgivable. We will find them." Ang salitang "we" ay nagbigay ng kakaibang kislap ng pag-asa sa puso ni Isabela. Sa unang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa bansang ito, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Napansin niyang papalayo na sila sa sentro ng syudad. Ang matataas na gusali at maniningning na ilaw ay napalitan ng madidilim na daan na may iilang poste ng ilaw at naglalakihang mga puno sa gilid. Saan po tayo pupunta, sir?" tanong niya.
Hindi maitago ang bahagyang kaba. Tumingin ito sa kanya at sa liwanag mula sa isang dumadaang poste, nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. "You can't stay on the streets. I'm taking you to a safe place." "Isang safe place?" "My home," sagot nito. "It's the safest place I know." Wala nang nagawa si Isabela kundi tumango at magtiwala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinayaan ang sariling madala ng antok at pagod. Ilang sandali pa, naramdaman niyang bumagal ang takbo ng sasakyan. Nagmulat siya ng mga mata at nakita niyang pumapasok sila sa isang malaking bakal na tarangkahan na bumukas para sa kanila. Ang daan sa loob ay napapaligiran ng malalagong halamanan at mga puno na mas matatanda pa kaysa sa anumang puno na nakita niya. At sa dulo ng daan, sa gitna ng manipis na hamog at ambon, unti-unting nabuo ang isang imahe na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ito isang bahay, hindi ito isang mansyon, isa itong kastilyo. Isang tunay na kastilyo na gawa sa bato, na may matataas na tore at mga bintanang tila mga matang nakamasid sa gabi. Ito ay malawak, maringal, at puno ng kasaysayan at hiwaga. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa kahoy. Napatingin si Isabela kay Alexander na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Ang kaninang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng isang mahirap, basahing ekspresyon. Sino ba talaga ang lalaking ito? Ano ang lugar na ito? Nang gabing iyon, sa gitna ng sarili niyang trahedya, dinala siya ng tadhana mula sa isang madilim na eskinita patungo sa tarangkahan ng isang palasyo. At habang nakatitig sa naglalakihang istruktura sa kanyang harapan, hindi alam ni Isabela kung dapat ba siyang makaramdam ng kaligtasan o ng mas matinding takot. Bumukas ang pinto ng kotse at ang unang pumasok sa pandinig ni Isabela ay ang masaganang tunog ng mga patak ng ulan sa malawak na hardin. Inalalayan siya ni Alexander palabas. Habang naglalakad sila patungo sa dambuhalang pinto ng kastilyo, pakiramdam ni Isabela ay lumiliit siya sa bawat hakbang. Isang matandang lalaki na nakauniporme ang nagbukas ng pinto para sa kanila. At sa pagpasok ni Isabela, tila siya ay dinala sa ibang panahon. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang. Ang kisame ay napakataas, na para bang nasa loob siya ng isang katedral, at may nakasabit na isang naglalakihang chandelier na gawa sa kristal. Sa magkabilang pader ay may mga nakahilerang painting ng mga taong mukhang maharlika. At ang kanilang mga mata sa larawan ay tila sinusundan ng bawat galaw niya. May mga baluti pa ng mga kabalyero na nakatayo sa bawat sulok. Mga tahimik na bantay ng isang nakaraang panahon. Sa gitna ng lahat ay isang malawak na hagdanan na kumukurbang paakyat sa kadiliman ng ikalawang palapag. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Kahit sa pinakamal-wildest niyang pangarap, hindi niya naisip na makakakita siya ng ganito. "Alexander? Ikaw na ba yan, hiho?" Isang boses ng babae, malumanay, pero may awtoridad, ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Bumaba ang isang babaeng may edad na, marahil na sa mga 60 anyos. Perpekto ang pagkakaayos ng kanyang kulay abong buhok at malinis na malinis ang kanyang itim na uniforme. "Good evening, Eleanor," bati ni Alexander. "Pasensya na sa abala." Ngumiti ang babae, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Walang problema. Sino ang iyong kasama?" Tanong nito, at ang kanyang tingin ay lumipat kay Isabela. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Pakiramdam ni Isabela ay isa siyang basang sisiw na naligaw sa pugad ng mga agila. Lalo niyang niyakap ang sarili. Nahihiya sa kanyang itsura. "Siya si Isabela," paliwanag ni Alexander. "She's in trouble. Kailangan niya ng matutuluyan ngayong gabi." "Ganun ba?" sabi ng babae, na nagpakilalang si Mrs. Eleanor,
ang head housekeeper ng kastilyo. Lumapit ito kay Isabela. Nanginginig ka sa ginaw, iha. Halika, dadaling kita sa isang silid para makapagpalit ka at makapagpahinga. Kahit mabait ang tono ni Mrs. Eleanor, may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Habang inaakay siya nito paakyat sa hagdan, hindi nito napigilang magtanong. Taga saan ka sa Pilipinas, iha? Anong nangyari sa'yo at napadpad ka rito? Sumagot si Isabela nang may pag-iingat, ngunit pakiramdam niya ay bawat salita niya ay tinitimbang at sinusuri ng matanda. Ang silid na pinagdalhan sa kanya ay mas malaki pa sa sala ng bahay nila sa probinsya. May isang malaking kama sa gitna na may 4 na poste, isang vanity table na may antigong salamin, at isang bintana na tanaw ang malawak at madilim na hardin. Maya-maya, kumatok si Alexander at pumasok na may dalang isang set ng tuyong damit at isang tasa ng mainit na tsaa. "These belong to my mother," sabi niya, tinutukoy ang damit. "Sana ay magkasya sa'yo. At heto, uminom ka ng tsaa para mainitan ka." Nanginginig na tinanggap ni Isabela ang tasa. Sa kanilang pag-aabutan, saglit na nagdikit ang kanilang mga daliri. Isang kuryente ang tila gumapang sa buong braso ni Isabela at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. "Salamat po, sir," sabi niya, napayuko para itago ang pamumula ng kanyang mga pisngi. "Alexander, just Alexander." Pagtatama nito na may kasamang isang maliit na ngiti. "Magpahinga ka na. Dito, ligtas ka." Pagkaalis ni Alexander, humigop si Isabela mula sa tasa. Ang init nito ay kumalat sa kanyang katawan, pero hindi nito kayang pawiin ang kaba sa kanyang dibdib. Ligtas nga ba siya rito? Matapos magbihis, naisip niyang magpasalamat muli kay Alexander. Lumabas siya ng silid at sinundan ng liwanag na nagmumula sa ibaba. Natagpuan niya ito sa isang mas maliit na dining room kung saan may nakahandang simpleng hapunan sa harap ng isang nagliliyab na fireplace. "Isabela," sabi ni Alexander, tumayo ito para salubungin siya. "Come, sit. You must be hungry." Nahihiyaman ay umupo siya. Sa unang pagkakataon sa buong araw, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ang init mula sa apoy, ang kabaitan ni Alexander, baka sakaling maging maayos din ang lahat. Ngunit ang kapayapaan ay biglang nabasag. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang gumulat sa kanila. Isang matangkad na lalaki ang pumasok sa silid. May edad na ito, nakasuot ng isang mamahaling suit at may tindig na puno ng awtoridad. Ang kanyang mukha ay kamukha ni Alexander, ngunit walang bakas ng anumang kabaitan dito. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Agad na tumayo si Alexander. "Father," sabi niya. May halong paggalang at tensyon sa kanyang boses. Ang lalaki ay hindi sumagot. Ang kanyang tingin ay direktang napunta kay Isabela. Isang tingin na puno ng pag-insulto, na para bang isa siyang dumi na pumasok sa malinis niyang pamamahay. Naglakad ito palapit sa lamesa, kinuha ang isang baso at nagsalin ng alak. Hindi pa rin nito inaalis ang tingin kay Isabela. "Alexander," sabi nito sa wakas, ang boses ay malamig at matalim. "What is the meaning of this?" "Father, this is Isabela. She needed help." "I am not blind," putol ng lalaki. Ibinaling nito ang tingin kay Alexander, ngunit malinaw na ang mensahe ay para kay Isabela. "This is Beaumont Castle, not a charity house for every stray you find on the streets." Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Isabela. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Napayuko siya. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. "I will not have this discussion in front of our guest." Mariing sabi ni Alexander. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ng kanyang ama. Naglakad ito palapit kay Isabela. Tumigil sa kanyang likuran. Hindi siya makagalaw.
Pakiramdam niya ay anumang oras ay sasakmalin siya ng isang leon. Binibini, sabi ng matandang lalaki sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng kamandag. Hindi ka nabibilang dito. Ayusin mo ang dapat mong ayusin at umalis ka sa lalong madaling panahon. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Alexander. Ang mga salitang binitiwan ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing talim ng mga piraso ng basag na salamin. Matapos niyang ihatid si Isabela pabalik sa silid nito na may kasamang paumanhin, hinarap niya ang kanyang ama sa malawak at madilim na library. "How could you be so cruel?" tanong ni Alexander. Ang kalmadong boses ay may bahid na nangisyalit. The girl was lost, terrified. She needed compassion, not judgment. Si Lord Alistair Beaumont, ang Earl ng Westerfield, ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa madilim na hardin na hinahagupit ng ulan. Hindi niya nilingon ang kanyang anak. Compassion is a luxury we cannot always afford. Sagot nito, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Ang pamilyang ito ay may pangalan na dapat ingatan. Hindi tayo maaring magpapasok na lang basta-basta ng kung sino-sino, lalo na ang isang dayuhan na walang kahit anong papeles. She was a victim of a crime. Git ni Alexander, lumakas na ang kanyang boses. Ang pangalan ng pamilyang ito ay dapat nakakibat ng karangalan at pagtulong sa nangangailangan, hindi ng arogansya at pagiging mapanghusga. Sa wakas, humarap si Alistair. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa isang apoy na matagal nang hindi nakikita ni Alexander. Karangalan. Ang karangalan ay nasa pagpapanatili ng ating dugo at ng ating katayuan. Huwag na huwag mong kalilimutan kung sino ka, Alexander. Ikaw ay isang Beaumont. Hindi ka isang ordinaryong tao. Napailing na lang si Alexander. Walang saysay ang pakikipagtalo. Mula pagkabata, ito na ang mundong kanyang ginagalawan. Isang mundo ng mga patakaran, tradisyon, at isang malaking pader sa pagitan nila at ng ordinaryong tao. Ngunit ngayong gabi, sa pagkakita niya sa kawalang pag-asa sa mga mata ni Isabela, naramdaman niyang ang pader na yon ay hindi proteksyon, kundi isang kulungan. Kinabukasan, maagang bumangon si Alexander. Habang nagkakape siya sa kanyang study, tinawagan niya ang kanyang personal na abogado, si Sir Julian Vance, isang matalik na kaibigan ng kanilang pamilya. "Julian, I need your help," sabi niya, at ikinuwento ang buong pangyayari. "Human trafficking, Alexander? That's a serious matter," sagot ng abogado sa kabilang linya. "Ang mga sindikatong yan ay mapanganib. It's good that you took her in. Send me all the details you have about the agency. I'll start making some calls." Sunod niyang tinawagan ng isang kaibigan sa home office. Ginamit niya ang kanyang impluensya, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin, para pabilisin ang proseso ng pag-verify sa sitwasyon ni Isabela. Hindi siya titigil hanggat hindi niya na ibabalik ang mga dokumento nito at napapanagot ang mga nanloko rito. Nang lumabas siya ng kanyang study, nakita niya si Isabela sa ibabang pasilyo. Kausap ang isa sa mga katulong. Nagulat siya nang makita niya itong may hawak na pamunas. "Isabela, what are you doing?" tanong niya. Lumapit ito. Nagulat si Isabela at agad na itinago ang basahan sa kanyang likod. Sir Alexander, gusto ko lang po sanang tumulong. Ayoko naman pong maging pabigat dito. Baka po may pwede akong gawin? Maglinis, magluto, kahit ano po." Ang simpleng alok na yon ay sumuntok sa puso ni Alexander. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya, naroon pa rin ang kanyang dignidad. Ayaw niyang tumanggap ng tulong ng walang kapalit. Mas lalo siyang humanga rito. "You are not a burden, Isabela. You are my guest," mariin niyang sabi. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Huminga siya ng malalim. "Okay. If it will make you feel better,
You can help our gardener, Mr. Henderson. He's an old man and I'm sure he would appreciate an extra pair of hands in the conservatory. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Isang ngiting nagbigay liwanag sa buong pasilyo. Talaga po? Maraming salamat po. Maghapon, mula sa bintana ng library, lihim na pinagmamasdan ni Alexander si Isabela habang tumutulong ito sa hardinero sa Glass Conservatory. Kitang-kita niya ang kasipagan nito, kung paano nito maingat na inaalagaan ang bawat halaman, at kung paano ito tumawa sa mga kwento ng matandang hardinero. May isang bagay sa kanya, isang simple at purong kagalakan na tila nagbibigay buhay sa malamig at tahimik na kastilyo. Hindi niya namalayan na kanina pa pala siya nakangiti. Kinagabihan, hindi na niya natagpuan si Isabela sa hapagkainan. Sinabi ni Mrs. Eleanor na mas pinili nitong kumain sa kusina kasama ang ibang staff. Doon niya ito pinuntahan. Naabutan niya itong nag-iisa sa isang maliit na mesa sa sulok, tahimik na kumakain. "Can I join you?" tanong ni Alexander. Nagulat si Isabela at agad na tumayo. "Sir! Naku, hindi po kayo dapat dito." "Please, sit down," sabi ni Alexander. Umupo ito sa tapat niya. "I just wanted to check on you." Nag-usap sila. Nalaman ni Alexander ang tungkol sa pamilya nito sa Pilipinas, ang pangarap nitong maging isang hotel manager, at ang pagmamahala nito sa pagbabasa. Si Isabela naman ay namangha nang malaman niyang si Alexander ay isang propesor ng kasaysayan sa Cambridge University. "Isa po kayong propesor?" Gulat niyang tanong. "Akala ko po, isa kayong businessman?" Tumawa si Alexander. "I teach because I love it. It's my escape from all of this," sabi niya. Ikinumpas ang kamay na tila tumutukoy sa buong kastilyo at sa buhay na kaakibat nito. Sa gitna ng kanilang tawanan, nagring ang cellphone ni Alexander. Lumayo ito sandali para sagutin ang tawag. Nang bumalik ito, wala na ang ngiti sa kanyang muka. "That was Julian, my lawyer," sabi nito. Ang boses ay seryoso. "May problema?" Napalunok si Isabela. "Ano po iyon?" Tumingin si Alexander sa kanyang mga mata. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala. "Ang kaso mo ay mas komplikado kaysa sa inaakala natin, Isabela," sabi nito. "Ang mga taong nanloko sa'yo, mukhang meron silang malakas na koneksyon at nalaman na nila, alam na nilang narito ka sa poder ko." Ang balitang dala ni Alexander ay nagtanim ng bagong binhi ng takot sa puso ni Isabela. Alam na nilang narito siya. Paano? Ang ibig sabihin ba nito ay hindi na talaga siya ligtas, kahit sa loob ng matataas na pader ng kastilyong ito? Sa mga sumunod na araw, naging anino ni Isabela si Alexander. Hindi nito hinahayaang mag-isa siya sa malawak na hardin. Madalas, sasabayan siya nito sa paglalakad o uupo sa isang bench sa conservatory habang nagtatrabaho siya, tahimik na nagbabasa ng libro. Pero alam ni Isabela na nagmamasid ito, na binabantayan siya. Sa kabila ng panganib na nakapalibot sa kanila, ang mga sandaling iyon ang naging daan para mas mapalapit sila sa isa't isa. Sa mga gabing malamig, kapag tapos na ang lahat ng gawain at ang buong kastilyo ay nababalot na ng katahimikan, madalas silang magkita sa library. Ipapakita ni Alexander sa kanya ang mga antigong libro. Ikukwento ang kasaysayan ng kanyang mga ninuno na nasa mga painting at ituturo ang mga konstelasyon sa langit mula sa malaking teleskopyo sa library. Si Isabela naman, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakahanap ng isang taong nakikinig talaga sa kanya. Ikinuwento niya ang simpleng buhay niya sa probinsya, ang amoy ng bagong saing na kanin tuwing umaga, ang tawanan ng kanyang mga magulang, ang pangarap niyang maibigay sa kanila ang lahat. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin sa ilalim ng buwang bilog, hindi na napigilan ni Alexander ang sarili.
Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Isabela. Nagulat si Isabela sa init ng palad nito. Isang pamilyar na kuryente ang muling gumapang sa kanyang buong katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hinayaan niyang magkahawak sila, ang kanilang mga daliri ay magkasalikop na para bang matagal na nilang ginagawa iyon. You have a beautiful soul, Isabella. Halos pabulong na sabi ni Alexander. You find joy in the simplest things, something I forgot how to do a long time ago. Namula ang mga pisngi ni Isabella. Kayo po ang nagbigay sa akin ulit ng pag-asa, Sir Alexander. Alexander! Pagtatama ulit nito, mas hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Ngunit ang namumuong pag-iibigan ay hindi lingid sa mga mata ni Lord Alistair. Lalo itong naging malupit sa pakikitungo kay Isabella. At bawat pagkikita nila sa pasilyo ay sinasalubong siya ng matatalim na tingin nito. Ang tensyon sa loob ng kastilyo ay halos pwede nang hiwain ng kutsilyo. Isang hapon, habang nagdidilig si Isabela ng mga rosas, malapit sa isang lumang estatwa ng anghel sa hardin, narinig niya ang isang kakaibang tunog. Sa pag-angat niya ng tingin, nakita niyang gumagalaw ang estatwa. Bago pa siya makasigaw, mabilis itong bumagsak, diretso sa kanyang kinatatayuan. Isabela! Isang malakas na braso ang humila sa kanya palayo. Nagpagulong-gulong sila sa damuhan. Pagmulat niya ng mata, nakita niya si Alexander na nakadagan sa kanya. Ang mukha ay puno ng takot. Sa likuran nila, ang estatwa ay basag-basag na sa lupa, eksakto sa lugar kung nasaan siya kanina lang. Are you okay? Are you hurt? Sunod-sunod na tanong ni Alexander, sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang katawan. Napatango lang si Isabela, nanginginig pa rin sa takot. Sakto namang dumating si Mrs. Eleanor, dala-dala ang isang basket ng mga bulaklak. Diyos ko, anong nangyari? Gulat niyang tanong. Napakaluma na kasi ng estatwang iyan. Siguro ay bumigay na dahil sa ulan. Mabuti na lang at walang nasaktan. Tumingin si Alexander sa matanda, isang bagong pagdududa ang nabuo sa kanyang isipan. Aksidente nga lang ba ito? O isang babala? Nang gabing iyon, naririnig ni Isabela ang malakas na sigawan mula sa library. Papunta sana siya sa kusina para uminom ng tubig nang mapahinto siya sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto. Boses ni Alexander at ng kanyang ama ang naririnig niya. Hindi ko na siya kayang ilagay sa panganib dito, ama. Sigaw ni Alexander. Kukunin ko siya at dadalhin sa London kung saan mas ligtas siya. At ano? Titira kayong dalawa na parang ordinaryong magkasintahan? Sarkastikong sagot ni Lord Alistair. Hinding-hindi ako papayag na ulitin mo ang pagkakamali ng iyong tiyahin. Anong kinalaman ni Tita Elara dito? Isang mahabang katahimikan. Nang magsalita muli si Lord Alistair, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Hindi mo alam ang buong kwento, Alexander. Ang tiyahin mo, hindi lang siya basta naglayas. Sumama siya sa isang hardinero, isang lalaking walang-wala. Itinakwil niya ang kanyang pamilya, ang kanyang pangalan, para sa isang huwad na pag-ibig. At ano ang napala? Niya, iniwan siya ng lalaki, buntis at walang pera. Sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa, tinapos niya ang sarili niyang buhay. Napahawak si Isabela sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Ang biyena ni Eleanor. Siya ang nakatatandang kapatid ng hardinerong yon. Pagpapatuloy ng Earl. Namatay sa sama ng loob ang kanilang pamilya dahil sa iskandalo. Ang pag-ibig na sinasabi mo? Lason yan, Alexander. Lason na sumisira sa mga pamilya. At hindi ako papayag na ang babaeng Pilipinang yan ang maging lason sa buhay mo. Hindi na kinaya ni Isabela ang narinig. Tahimik siyang tumalikod. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Siya ang nagdala ng gulo. Siya ang bagong lason sa pamilyang ito. Tumakbo siya pabalik sa kanyang silid.
Ang puso ay durog na durog. Kailangan na niyang umalis. Pagpasok niya sa silid, nagulat siya nang makita si Mrs. Eleanor na naghihintay sa kanya, nakatayo sa tabi ng kama. May hawak itong isang puting sobre. Sa tingin ko, ito na ang pinakamagandang solusyon para sa lahat, sabi ng matanda sa isang boses na kasing tamis ng pulot, ngunit may nakatagong pait. Inabot nito ang sobre kay Isabela. Binuksan ito ni Isabela. Isang plane ticket, pauwi sa Pilipinas. Ang Earl na ang nag-ayos ng lahat. Bukas na bukas ng umaga ang lipad mo. Hawak ni Isabela ang plane ticket na para bang isa itong nagbabagang uling. Ang papel na dapat sana ay sagot sa kanyang mga dasal, isang paraan para makauwi, ay tila isang hatol ng kamatayan para sa namumuo niyang pag-ibig. Bukas ng umaga. Ganoon na lang ba kabilis? Aalis na lang ba siya nang hindi man lang nakakapagpaalam kay Alexander? Hindi. Hindi niya kaya. Utang niya sa lalaki at sa sarili niya na magsalita. Kinabukasan maaga siyang nagising. Bago pa man sumikat ang araw, ibinulsa niya ang tiket at tahimik na lumabas ng silid. Kailangan niyang mahanap si Alexander. Kailangan niyang sabihin dito ang kanyang pasasalamat at ang kanyang paalam. Naglakad siya sa mga pasilyo ng kastilyo na nababalot pa sa dilim at katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang marahang pagtiktak ng isang antigong orasan sa ibaba at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Kumatok siya sa silid ni Alexander, ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya ang study nito. Wala rin. Baka nasa labas, naglalakad. Habang pabalik siya sa grand staircase, napadaan siya sa isang pasilyo na bihirang daanan. Sa dulo nito ay ang silid ni Mrs. Eleanor. Bahagyang nakabukas ang pinto at isang manipis na sinag ng liwanag ang nagmumula sa loob, kasabay ng isang boses na pamilyar. Huminto si Isabela. Ayaw niyang makinig sa usapan ng iba, pero may isang bagay sa tono ng boses ni Mrs. Eleanor ang nakakuha ng kanyang atensyon. Hindi ito ang malumanay na boses na laging ginagamit ng matanda. Ito ay malamig, mabilis, at puno ng galit. Sinabi ko na sa inyo, hindi sapat ang isang babala. Narinig niyang sabi nito. Buhay pa rin siya at lalong nagiging malapit sa bata. Sino ang kausap niya ng ganito kaaga? Dahan-dahan, lumapit si Isabela sa pinto. Itinago ang sarili sa anino ng isang malaking plorera. Sumilip siya sa maliit na siwang. Nakita niya si Mrs. Eleanor na nakatalikod. May hawak na cellphone sa tainga. Hindi, kailangan niyo na siyang patahimikin. Masyado na siyang malapit sa katotohanan. Kung hindi niyo kaya, ako mismo ang gagawa ng paraan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Isabela. Anong katotohanan? Sino ang kailangang patahimikin? Oo, ang Pilipina. Halos mapasinghap si Isabela. Siya? Siya ang pinag-uusapan nila? Gawan niyo ng paraan bago niya sirain ang lahat. Ang tagal nating plinano ito. Isang pagkakamali lang. At lahat ng pinaghirapan natin ay mawawala. Ang paghihiganti natin, paghihiganti. Hindi na makahinga ng maayos si Isabela. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng kabaitan. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng tsaa at damit. Ang babaeng nagsabing naiintindihan siya. Ay isa palang ahas. Siya ang may pakana ng lahat. Ang aksidente sa hardin? Hindi iyon aksidente. At ngayon, may mas malala pa siyang binabalak. Napaatras si Isabela sa sobrang takot. Sa kanyang paggalaw, nasagi niya ang plorera. Hindi ito tuluyang nahulog, ngunit ang maliit na pag-alog nito ay lumikha ng isang mahinang kalansing na tunog. Isang tunog na sapat na para marinig sa loob ng silid. Biglang tumigil sa pagsasalita si Mrs. Eleanor. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Narinig ni Isabela ang pag-click ng cellphone na ibinaba. Nanigas si Isabela sa kanyang kinatatayuan.
Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tumakbo ka, sigaw ng kanyang isip, pero ang kanyang mga paa ay parang napakos sa sahig. Dahan-dahan, bumukas ng tuluyan ang pinto. Lumabas si Mrs. Eleanor. Ang kaninang galit sa kanyang muka ay nawala na, napalitan ng isang kalmadong maskara. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at matalim. Tumingin ito sa nanginginig na si Isabela. Pagkatapos ay sa plorerang bahagyang umalog. At pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Isabela. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Mrs. Eleanor. Hindi ito ang ngiting nakasanayan ni Isabela. Ito ay isang ang ngiti na puno ng tagumpay at kasamaan. Isang ngiti na nagsasabing, "Huli ka." "My dear child," sabi ng matanda sa isang boses na malambing ngunit nakakakilabot. "You heard something you weren't supposed to." Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na punyal na bumaon sa puso ni Isabela. Sa isang iglap, nabura ang lahat ng pag-aalinlangan. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang kaibigan. Isa siyang kaaway. Hindi na nag-isip si Isabela. Ang tanging nag-register sa utak niya ay takbo. Mabilis siyang tumalikod at patakbong tinahak ang pasilyo pabalik sa main hall. Narinig niya ang mahinahong boses ni Mrs. Eleanor sa kanyang likuran. Hindi man lang ito sumigaw. "Wala kang mapupuntahan, iha." Ang bawat sulok ng kastilyo na dati puno ng hiwaga at ganda ay naging isang malaking bitag sa kanyang paningin. Kailangan niya si Alexander. Siya lang ang makakatulong sa kanya. Patuloy siya sa pagtakbo hanggang sa marating niya ang pinto ng study ni Alexander. Pinihit niya ang doorknob. Salamat sa Diyos at bukas ito. At pumasok siya sa loob. Malakas na isinara ang pinto at ikinasa ang lock. Naabutan niya si Alexander na nakaupo sa kanyang mesa, napapaligiran ng mga libro at mapa. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Nag-angat ito ng tingin. Nagulat sa bigla niyang pagpasok. "Isabela, what's wrong? You look terrified." Hingal na hingal si Isabela. Sinubukan niyang magsalita, pero puro hikbi lang ang lumalabas. "Siya, si Mrs. Eleanor." "What about her?" tanong ni Alexander. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hinawakan ng kanyang mga balikat. "Narinig ko siya. May kausap siya sa telepono," sabi ni Isabela. Nanginginig ang boses. "Siya ang nag-utos sa mga lalaki, ang mga nanloko sa akin. Siya ang may pakana ng aksidente sa hardin. May binabalak siyang masama. Alexander, maniwala ka sa akin. Masama siyang tao." Tinitigan siya ni Alexander. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Nakita ni Isabela ang pag-aalinlangan sa mukha nito. "Eleanor?" Ulit nito na pailing. "That's impossible, Isabela. She practically raised me. She has served this family for over 40 years. Baka nagkamali ka lang ng dinig." Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal. Hindi siya naniniwala. Matapos ang lahat, sa kabila ng lahat ng namagitan sa kanila, mas pinipili pa rin niyang pagkatiwalaan ang babaeng iyon. "Hindi ako nagkakamali," giit ni Isabela. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. "Narinig ko siya. Sinabi niyang kailangan akong patahimikin." Bumuntong hininga si Alexander, puno ng pag-aalala. Okay, calm down," sabi nito. Sinusubukang pakalmahin siya. "Let's talk to her together. We'll clear this up." Hindi mo naiintindihan," sigaw ni Isabela. Umatras siya palayo. Pakiramdam niya ay wala siyang kakampi. Pakiramdam niya, nag-iisa na naman siya. Sa labas, narinig nila ang malalakas na katok sa pinto. "Alexander? Anak, buksan mo ang pinto. What is all this commotion?" Boses yon ni Lord Alistair. Binuksan ni Alexander ang pinto. Pumasok ang kanyang ama. Kasunod si Mrs. Eleanor na,
May daladalang isang pilak na tray. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala na para bang wala itong alam sa nangyayari. "Patawad po, my Lord Sir Alexander," sabi ni Mrs. Eleanor. Ang boses ay nanginginig. "Nag-aalala lang po ako kay Isabela. Nakita ko po siyang tumatakbo at mukhang balisa. Nang tanungin ko po kung anong problema, bigla na lang po siyang nagalit." Napatingin si Lord Alistair kay Isabela na may pagkasuklam. Ano na namang drama ito? "She thinks Eleanor is behind the people who scammed her," paliwanag ni Alexander sa mahinang boses, tila nahihiya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Lord Alistair. "Kalokohan! This woman has more loyalty in her little finger than you'll ever know." "My lord," singit ni Mrs. Eleanor, nagpupunas ng pekeng luha. "Kanina ko pa po napapansin. Nawawala po ang isang antigo at napakahalagang brooch ng yumaong Lady Beaumont. Ang paborito niyo po. Iyon pong may sapiro. Hinalugog ko na po ang buong kabahayan." Biglang tumahimik ang lahat. Dahan-dahang napatingin si Lord Alistair kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ano ang kinalaman niya rito? "Hindi ko po sinasabing siya," patuloy ni Eleanor. "Pero siya lang po ang bago dito. At may nakapagsabi po sa akin na kailangan niya raw ng pera para makatakas." "That's a lie!" sigaw ni Isabela. "Wala akong kinuha." "Kung ganoon, papayag kang kapkapan ng iyong silid, hindi ba?" hamon ni Mrs. Eleanor. Walang nagawa si Isabela kundi tumango. Naglakad silang lahat patungo sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Isa itong patibong. Alam niyang isa itong patibong. Sa kanyang silid, sa utos ni Lord Alistair, sinimulan ng dalawang katulong ang paghahalughog. Si Isabela ay nakatayo sa gitna, nanginginig. Napatingin siya kay Alexander, naghahanap ng tulong, ngunit nakayuko lang ito, hindi makatingin sa kanya. "My lord, heto po," sabi ng isang katulong. May inilabas mula sa ilalim ng kutsyon ni Isabela, isang kumikinang na brooch na may malaking asul na sapiro sa gitna. Ang alahas na nawawala. Napasinghap ang lahat. Tumayo si Lord Alistair. Ang muka ay namumula sa galit. "Hindi lang isang sinungaling, isa ka ring magnanakaw. How dare you desecrate the memory of my wife?" "Hindi po totoo yan. Hindi po akin yan." Pagmamakaawa ni Isabela, tumingin siya kay Alexander. "Alexander, maniwala ka. Pinaratangan lang nila ako." Pero si Alexander ay hindi kumikibo. Ang nakita niyang ebidensya ay tila nagpatahimik sa kanya. "I lock siya sa silid na ito," utos ni Lord Alistair sa mga gwardya. "Bukas ng umaga, itatawag ko ang pulis. I will make sure you rot in jail." Kinaladkad ng mga gwardya si Isabela. Nagpumiglas siya. Tinatawag ang pangalan ni Alexander, ngunit para siyang hindi nito naririnig. Ikinulong siya sa kanyang silid. Narinig niya ang pag-click ng lock mula sa labas. Napaluhod siya sa sahig, humahagulgol, tapos na ang lahat. Siniraan siya, ninakawan. At ngayon, ipapakulong. Ang pinakamasakit sa lahat, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ay tinalikuran siya sa sandaling pinakakailangan niya ito. Wala na siyang matatakbuhan. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa dilim, narinig niya ang isang kaluskos mula sa bintana ng kanyang balkonahe. Dahan-dahan itong bumukas. Isang anino ng isang lalaking nakaitim ang dahan-dahang pumasok sa kanyang silid. Hindi ito si Alexander. Nakatingin lang si Alexander sa brooch na nasa palad ng kanyang ama. Pero ang kanyang isip ay lumilipad. Naroon ang ebidensya. Kitang-kita ng dalawang mata niya. Ngunit may isang bagay sa loob niya ang sumisigaw na mali ang lahat ng ito. Ang mga mata ni Isabela kanina, ang takot, ang pagmamakaawa, ang sakit ng makita niyang nagdududa siya. Hindi iyon kayang pikein.
Matapos maikulong si Isabela, bumalik siya sa library, sinusubukang ayusin ang magulo niyang isipan. Bakit gagawin ni Isabela iyon? Hindi niya kailangan ng pera. Sinabi na niyang tutulungan niya ito. At bakit ngayon lang nawala ang brooch? Kung kailan nalaman ni Isabela ang tungkol sa sikreto ni Eleanor. Sikreto ni Eleanor. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Isabela. Narinig ko siya. Kailangan akong patahimikin. Posible nga ba? Ang babaeng nag-alaga sa kanya mula pagkabata na itinuring niyang pangalawang ina? Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang aksidente sa hardin. Si Eleanor ang unang dumating sa eksena. At ang sinabi nito, napakaluma na kasi ng estatwang iyan. Pero naalala ni Alexander na isang buwan lang ang nakalipas. Ipinare-enforce niya ang pundasyon ng lahat ng estatwa sa hardin bilang pag-iingat sa malakas na hangin. Imposibleng basta na lang itong bumagsak. Doon siya nagsimulang magduda. Lumabas siya ng library. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pumunta siya sa tapat ng silid ni Eleanor. Tahimik at madilim na sa loob. Dahan-dahan, pinihit niya ang siradura gamit ang isang lumang susi na itinatago niya. Isang master key sa halos lahat ng silid. Isang bagay na ginagamit niya noong bata pa siya para sa mga kalokohan. Pumasok siya sa loob. Ang silid ay malinis at maayos, gaya ng inaasahan. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Alexander. Isang pakiramdam na may itinatago ang lugar na ito. Sinimulan niyang maghalughog. Binuksan niya ang mga drawer, ang aparador. Walang kakaiba. Nang bubuksan na niya sana ang isang maliit na baul sa paanan ng kama, narinig niya ang mga yabag sa pasilyo. Mabilis siyang nagtago sa likod ng makapal na kurtina. Nakita niyang pumasok si Eleanor. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang mukha ay halos natatakpan ng isang bonnet. Ito ang pinuno ng mga security staff ng Castillo, isang taong personal na inirekomenda ni Eleanor 2 taon na ang nakalipas. Sigurado ka bang walang makakakita sa'yo? Tanong ni Eleanor sa mahinang boses. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Sagot ng lalaki. Tahimik na ang buong kabahayan. Gaya ng utos nyo, itatapon ko siya sa ilog. Magmumukha itong isang pagpapakamatay ng isang desperadong dayuhan. Nanlaki ang mga mata ni Alexander. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Hindi ang pulis ang pupunta bukas, kundi isang berdugo. Mabuti, sabi ni Eleanor. Wala dapat maiwang bakas. Pagkatapos nito, ang atensyon ng Earl ay mababaling na lang sa pagdurusa at ang susunod na hakbang ng ating plano ay maisa sa katuparan na. Umalis na ang lalaki. Naiwan si Eleanor at mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha nito ang isang maliit at nakakandadong kahon. Binuksan niya ito gamit ang isang maliit na susi na nakasabit sa kanyang leeg. Mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita ni Alexander ang laman ng kahon. Mga lumang sulat, isang itim na ledger, at isang litrato ng isang lalaki. Ang hardinerong itinanan ng kanyang tiyahin. Doon na niya naintindihan ang lahat. Ang paghihiganti, ang koneksyon. Tama si Isabela. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Alexander, habang si Eleanor ay abala sa pagsusuri ng mga dokumento. Tahimik siyang lumabas ng silid. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit, hindi sa takot. Galit sa sarili dahil sa kanyang pagiging bulag at galit sa babaeng nagbalat kayo sa loob ng napakaraming taon. Tumakbo siya, hindi papunta sa silid ng kanyang ama, kundi papunta sa silid kung saan ikinulong si Isabela. Bawat segundo ay mahalaga. Pagdating niya, nakita niyang nakalak pa rin ang pinto. Ginamit niya ang master key para buksan ito. Pagpasok niya, ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok.
Ang bintana ng balkonahe ay bukas at si Isabela ay nakikipagbuno sa lalaking security guard na may hawak na isang panyo na may pampatulog. Desperadong lumalaban si Isabela para sa kanyang buhay. "Get your hands off her!" sigaw ni Alexander. At sa isang mabilis na kilos, sinugod niya ang lalaki. Nagulat ang guard sa biglaang pagdating ni Alexander. Nagpambuno sila. Mas malaki ang gwardiya. Ngunit si Alexander, na sinanay sa fencing at boxing noong kanyang kabataan, ay mas mabilis. Isang malakas na suntok sa panga ang nagpabagsak sa lalaki. Nawalan ito ng malay. Hingal na hingal. Agad na nilapitan ni Alexander si Isabela na napasandal sa pader. Nanginginig sa takot. Hinawakan niya ang mukha nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. "Isabela, I'm so sorry," sabi niya. Ang boses ay basag. "I'm so sorry I didn't believe you. Forgive me." Sa halip na sumagot, niyakap siya ni Isabela ng mahigpit, humahagulgol sa kanyang dibdib. Niyakap din siya ni Alexander pabalik, pinoprotektahan, nangangako sa sarili na hinding-hindi na niya hahayaang may manakit dito muli. "We have to expose her," sabi ni Isabela sa gitna ng kanyang mga hikbi. "We will," mariing sagot ni Alexander, "but not in the way she expects." Itinali nila ang walang malay na gwardiya. Pagkatapos, kinuha ni Alexander ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang maliit na voice recorder na palihim niyang iniwan sa silid ni Eleanor kanina. Ngunit hindi pa sapat iyon. Kailangan nila ng isang pag-amin. Isang pag-amin sa harap mismo ng kanyang ama. Bumaling siya kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. "I have a plan. It's dangerous, but it's the only way. Do you trust me?" Tumingin si Isabela sa mga mata ng lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking mahal niya. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, ang sagot ay simple lang. Tumango siya. "I do." "Good," sabi ni Alexander. Kinuha niya ang cellphone niya at nag-dial. "We need to set the stage." Humarap siya kay Isabela. "Tonight, we end this. But we need to be smart." Dumating siya sa ama. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Father," sabi niya, "bukas ng gabi, magkakaroon tayo ng isang espesyal na panauhin para sa hapunan at ilalabas natin ang isang katotohanang 30 taon nang nakabaon sa limot. Ang hapagkainan ng mga Beaumont ay bihirang maging masaya, ngunit ng gabing iyon, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga kubyerto sa plato. Sa isang dulo ng mahabang lamesa, nakaupo si Lord Alistair. Ang muka ay kasing tigas ng bato. Sa kabilang dulo ay si Alexander, kalmado ngunit alisto. At sa gitna, nakaupo si Isabela. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida na ipinahiram sa kanya ni Alexander. Nakataas ang kanyang buhok at kahit nabakas pa rin sa kanyang mga mata ang takot, mayroon ding bagong kislap ng katatagan dito. Ito ay bahagi ng plano. Ang kanyang presensya sa hapunan ay isang malinaw na mensahe kay Eleanor. Ang plano nitong patahimikin siya ay nabigo. Si Mrs. Eleanor ay nakatayo malapit sa pader, pinangangasiwaan ang pagsisilbi ng hapunan. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta, ngunit kitang-kita sa paraan ng pagkuyom ng kanyang mga kamay ang tensyong nararamdaman. "Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa nating isama ang babaeng yan sa hapunan. Alexander?" Basag ni Lord Alistair sa katahimikan, hindi man lang tumingin kay Isabela. Dapat ay nasa kulungan na siya ngayon. Dahil may gusto siyang sabihin, "Ama," sagot ni Alexander. Inilapag ang kanyang tinidor. "Isang kwento na dapat ninyong marinig." Bago pa man makasagot si Lord Alistair, nagsalita si Isabela. Ang kanyang boses, sa simula ay nanginginig, ay unti-unting lumakas. "My lord," simula niya, tumingin ng diretso sa Earl.
Nandito po ako para aminin ang aking kasalanan. Nagulat si Alexander at napatingin sa kanya, ngunit isang bahagyang pagtango mula kay Isabela ang nagpakalma sa kanya. Sinusunod nito ang plano. Inaamin ko po na ako ay isang malaking istorbo sa pamilyang ito. Pagpapatuloy ni Isabela. At dahil po doon, gusto ko pong humingi ng tawad. Lalo na po kay Mrs. Eleanor. Lumingon si Isabela kay Eleanor, na ngayon ay halatang naguguluhan. Patawad po, Mrs. Eleanor, kung dahil sa akin ay napilitan kayong gawin ang mga bagay na hindi ninyo gusto. Patawad po kung nasira ko ang inyong mga plano. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Lord Alistair. What is this nonsense? Hindi po ito kalokohan, my lord, sabi ni Isabela. Dahil ang plano po ni Mrs. Eleanor ay hindi lang para paalisin ako. Ang plano po niya ay para sirain kayo. How dare you? Sigaw ni Eleanor. Ang kanyang pagkukunwari ay nagsimulang maglaho. My lord, huwag po kayong maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang po ako. Talaga ba, Eleanor? Tanong ni Alexander. At sa isang senyas, pumasok sa dining hall si Sir Julian Vance, ang kanilang abogado, na may dalang isang briefcase. Eleanor Vance, iyon ang tunay mong pangalan, hindi ba? Sabi ni Alexander. Kapatid ka ng asawa ng hardinerong itinanan ng aking tiyahin, si Thomas. Namutla si Eleanor. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Binuksan ni Sir Julian ang briefcase at inilabas ang mga dokumento. Mayroon kaming kopya ng iyong birth certificate, Mrs. Vance, at mga bank statement na nagpapakita ng malaking halaga ng perang regular na pumapasok sa iyong account mula sa isang korporasyon na pag-aari ng mga Mortenson, ang pamilyang matagal ng kaaway ng mga Beaumont. Mga kasinungalingan, sigaw ni Eleanor. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ito? Tanong ni Alexander. Inilabas ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Ang boses ni Eleanor ang umaling-awngaw sa buong silid. Na-record mula sa pag-uusap nito at ng security guard. Itatapon ko siya sa ilog. Magmumuka itong isang pagpapakamatay. Nanigas si Lord Alistair sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay puno ng hindi makapaniwalang pagkasindak. Dahan-dahan siyang lumingon kay Eleanor, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng halos buong buhay niya. Eleanor, totoo ba ito? Tanong ng Earl. Ang boses ay basag. Doon na tuluyang bumigay si Eleanor. Ang maskara ng isang tapat na lingkod ay nabakbak at ang lumabas ay isang mukha na puno ng galit at paghihiganti na naipon sa loob ng 30 taon. Totoo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Dahil sa inyo, namatay ang kapatid ko. Ang tiyahin niya, ang Elara na iyon. Nilandi niya si Thomas. Ginulo niya ang tahimik naming buhay. At nang magsawa siya, iniwan niya ito. Ang pamilya ninyo ang sumira sa amin. Kaya oo, plinano ko ang lahat. Ang pagpapadala ng mga espiya sa kumpanya ninyo, ang pag-leak ng mga impormasyon sa mga Mortenson, at oo, ang paggamit sa walang kwentang Pilipinang yan para lalong guluhin ang isip mo. Tumingin siya kay Lord Alistair. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Gusto kong maramdaman mo ang sakit na naramdaman namin. Gusto kong makita kang mag-isa at wasak na wasak. Sa gitna ng kanyang pagwawala, bumukas ang pinto ng dining hall at pumasok ang mga pulis, kasama ang nakaposas ng security guard. Ngunit bago pa man siya damputin, lumingon si Eleanor kay Isabela. Ikaw, dapat ay namatay ka na. Sa halip na matakot, tumayo si Isabela at hinarap ito. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ang paghihiganti ay hindi magbibigay sa inyo ng kapayapaan, Mrs. Eleanor, sabi niya. Ang galit ang naging lason sa buhay ninyo, hindi ang pamilya Beaumont. Pinapatawad ko po kayo.
Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil karapat-dapat akong magkaroon ng kapayapaan. Ang mga salitang iyon, puno ng dignidad at habag, ang huling narinig ni Eleanor bago siya kinaladkad ng mga pulis palabas ng silid. Naiwan ng isang nakakabinging katahimikan. Si Alexander ay nakatayo sa tabi ni Isabella. Si Sir Julian ay tahimik na nagliligpit ng mga papel. At si Lord Alistair ay nakaupo pa rin, nakatitig sa kawalan, na para bang ang buong mundo niya ay gumuho sa isang gabi. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahan itong tumingin kay Isabella. Ang kaninang pagkasuklam sa mga mata nito ay napalitan ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Isabella dati. Isang halo ng pagsisisi, paghanga, at pag-usisa. "Binibini," sabi ng matandang Earl, ang kanyang boses ay mahina at pagod. "Maupo ka at ikwento mo sa akin. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa iyong pamilya sa Pilipinas." Lumipas ang ilang buwan. Ang taglamig sa England ay unti-unting napalitan ng banayad na simoy ng tagsibol. Sa Beaumont Castle, ang mabigat at malungkot na hangin ay napalitan na rin ng isang bagong simula. Ang pagbubunyag sa kataksilan ni Eleanor ay isang malaking dagok para kay Lord Alistair, ngunit ito rin ang nagsilbing lunas na matagal na niyang kailangan. Sa tulong ni Isabella, natutunan niyang harapin ang multo ng nakaraan. Sa mga gabing malamig, uupo sila sa tabi ng fireplace sa library. At sa kauna-unahang pagkakataon, ikukwento ng Earl ang tungkol sa kanyang yumaong asawa, ang pagmamahal niya rito, at ang sakit ng pagkawala nito. Si Isabella naman ay ipapakita sa kanya ang mga litrato ng kanyang simpleng pamilya sa Pilipinas. Ikukwento ang kanilang mga pangarap at tawanan. Sa mga kwentong yon, nakita ni Lord Alistair ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, ang init ng isang tunay na pamilya. Isang hapon, ipinatawag niya si Isabella sa kanyang study. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay isang malaking sobre. "Ang kaso mo laban sa recruitment agency ay naipanalo na," sabi nito. "At heto, ang iyong bagong pasaporte at isang student visa. Naka-enroll ka na sa Royal Agricultural University para sa kursong International Hospitality Management, gaya ng pangarap mo. Ako na ang bahala sa lahat." Napaiyak si Isabella sa tuwa at pasasalamat. Niyakap niya ang matanda, isang yakap na hindi inakala ni Lord Alistair na kailangan pala niya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ng Earl. Ang buhay ni Isabella ay nagbago. Hindi na siya isang katulong o isang bisita sa kastilyo. Isa na siyang bahagi nito. Sa umaga, isa siyang masipag na estudyante. At sa hapon, kasama niya si Alexander na namamasyal, nag-aaral, at sabay na tinutuklas ang ganda ng buhay. Naging mas matatag ang kanilang pagmamahalan, sinubok ng panahon at pinatibay ng katotohanan. Isang araw, tinawagan ni Isabella ang kanyang pamilya sa Pilipinas sa pamamagitan ng video call. "Naytay," sabi niya, hindi maitago ang nangiti. "May ipapakilala po ako sa inyo." Iniharap niya ang kamera kay Alexander, na medyo nahihiya pa. "Magandang araw po," bati nito. "Ako po si Alexander." Napaiyak ang mga magulang ni Isabella nang makita ang kaligayahan sa mga mata ng kanilang anak at ang kabaitan sa mukha ng lalaking nagligtas dito. Alam na nilang nasa mabuting mga kamay ang kanilang prinsesa. Isang hapon, sa pagtatapos ng tagsibol, dinala ni Alexander si Isabella sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang hardin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito madilim at nakakatakot. Ang hardin ay puno ng mga bulaklak na namumukadkad at ang sikat ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa lahat. Huminto sila sa harap ng isang bagong estatwa, isang magandang anghel na nakangiti, ipinalit sa nabasag na estatwa noon. "Naalala mo ba nung una kitang nakita?" tanong ni Alexander.
Hinawakan ng kanyang mga kamay. Para kang isang basang sisiw. Takot na takot. Pero kahit noon pa man, nakita ko na ang tapang sa loob mo. Ikaw, Isabela, ang nagturo sa akin kung paano lumaban. Nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng karangalan at pag-ibig. Dahan-dahan, lumuhod si Alexander sa kanyang harapan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang napakagandang singsing. Isang singsing na may diamante at sapiro. Ang singsing na dating pag-aari ng ina ni Alexander. Hindi ka magpapakasal sa isang titulo, Isabela Reyes. Sabi ni Alexander, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Magpapakasal ka sa isang lalaking nagmamahal sa'yo ng higit pa sa kanyang buhay. Will you be my wife? Papakasalan mo ba ako? Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang umagos sa mga pisngi ni Isabela. Ang babaeng minsang nawalan ng lahat sa isang madilim na eskinita sa London ay natagpuan ang kanyang tahanan, ang kanyang pangarap, at ang kanyang walang hanggan sa mga mata ng laking nasa kanyang harapan. Oo, mahal ko. Halos pabulong niyang sagot. Yes, my love. Yes. Isinuot ni Alexander ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at hinalikan siya. Isang halik na puno ng pangako, pag-asa, at isang pag-ibig na napatunayang kayang lampasan ang anumang pagsubok, anumang agwat sa estado ng buhay, at anumang sakit ng nakaraan. Habang magkayakap sila sa ilalim ng papalubog na araw, alam nilang pareho na ito na ang simula ng kanilang happily ever after. Isang kwentong isinulat ng tadhana. Sinubok ng kasinungalingan, ngunit winakasan ng isang wagas at walang hanggang pag-ibig.